Grabe yung ano nila, ang cool. So kayong dalawa po sa taas. Pag matutulog, pero pag magkaaway kayo, yeah, wag niyo po tutulak pag yung asawa niyo, pag ano po Medyo pag mataas magkaaway lang, kayo. ha? Halika rin, tingnan natin dito. Wow, napakasarap naman dito sa nila, sa bed nyo. Tingnan nyo naman yung bed nila. So, saktong-sakto lang din po. Maganda po talaga yung ayos. Nakakatawa. Thank you. Yeah, favorite color nyo po is gray? White and gray. White and gray. Yeah, magandang combination. So, sige, sa baba, tingnan natin yung kanilang. Dahan lang mataas. Hindi, okay lang po. Oo, saka maganda yung view. Pero pag may ginagawa po kayo, sarado niyo po yung bintana. Ay, joke! Guys, nandito tayo ngayon sa Warsan. So, kakamustahin naman natin at i-house tour natin yung mag-asawa. Siyempre, mga OFW sila na nandito sa Warsan. So, medyo malayo-layo sa Riga, sa Satwa, or sa Moracabat. Pero, tanungin natin sila kung bakit napili nila dito. And balita ko naka-studio sila. Tingnan natin at tanungin natin yung buhay nila. Kasi, bakit sila, kaya nila, kapos ibang tao, hindi kaya dalawang tao lang sa isang property. So, let's go, punta na sila. So, guys, nandito na tayo sa Warsan at nandito si Miss Kathleen and Kuya Jess. So, magkasawa po kayong dalawa. Yeah, so, mag-asawa silang dalawa pero sabi nila, itutour daw muna nila tayo dito sa community nila bago tayo umakyat dun sa taas. Yes. Yeah, so, parang feeling ko nasa BGC lang tayo. Yun. Ayun, ganun, no? May sarili kayo pala dito ang oo. Block 1, 2, 3, 4 siya. So most of mga tao po dito is hindi mga Filipino? Mga Chinese, Pakistan. You look Indian. like Chinese Indian. din po. Mukha din kayong Chinese talaga kayo. Okay. Daddy. Bakit naman po dito yung napili nyo? Actually, naghahanap-hanap lang kami talaga sa International City kasi yung mami ko, tsaka ako, dito ka talaga kami sa International City since tagal-tagal na din. Kaya okay. naghanap kami para lang may kasama pa rin siya dito lang sa area. Pero kayong dalawa lang po. Kaming dalawa magkasama. Wow. Tingnan mo naman yung mat nila. I mean, yun talagang pag-jogging area nila is mat talaga na Yeah, proper po talaga, no? Pang jogging. jogging. Ano pa po ang mga nyo dito? Merong gym, party hall, meron ding swimming pool, may jacuzzi. Sauna. May sauna rin dito. Wow! Cool naman ang gym nyo kasi talagang feel na feel mo yung araw pa rin, no? Pag nasa labas. Yeah. Pero ganda mo kung bagong-bago po itong property niya dito, yung building, no? Since 2022. 2022 lang. So halos pangalawang tenant pa lang din. Pangatenant kayo dun sa ano yun natin. Okay, so medyo na-excite ako kung ano ba itsura ng bahay nila. Kasi syempre dito sa labas, tinan mo, and madalang yung mga Filipino din dito, di ba? Opo. So parang ina-encourage lang natin ibang Filipino na sometimes kasi, ang sarap din lumayo naman sa Moracabat, sa Riga, yung parang ganito, no? Wow, may pool sila dito. Ito yung pool nila. Kung makikita mo, syempre, walang naliligo. Kasi medyo malamig pa ngayon. Pero pag tag-init, for sure, mga bata at marami talaga malamig. And then tayo sa party hall. And then, ito pong party hall nyo. Free to use yan sa mga tenant. Free to Free to use. use. Birthday Dito po kayo lapit kayo para naliligo Kailangan po lang kayo. siya May Christmas party. Pwede po yan. Reserve. Kasi Wow. may mga slots din. Yun yung nakakatuwa, di ba? Kasi may free Dala ka na party lang hall. ng catering mo. Lahat na po, dyan na. Pero hanggang anong oras po siya? Hanggang 12 yan, pwede. Hanggang 12? Okay, kasi mga Filipino, syempre gusto nila 24 hours. parang Ay! 4 to 12, ganyan. 4 to 12. 4 p.m. to 12 p.m. Wow! Tingnan mo naman ito. Pwede pumasok, ito nakita. Kakaiba. Hindi, okay lang po, pero ang cool niya. Di ba parang may waterfalls doon? Yeah. Tapos may laruan din ng mga bata. Pero hindi na po natin pakita yun kasi syempre, privacy ng mga bata. Baka mamaya, alam mo naman dito sa sige. Dubai, di ba? Pero ang cool, may mga laruan, party hall, gym, and... Nung reception nga namin nung after namin ng kasal, dito na lang din. Ay talaga, so dito Para kayo tipid. kinasal. Oo, ang laki din po. For ano lang, for gathering lang, short gathering. Sa kaagaw attention, lahat kita. Ay! Kitang-kita kasi Yun yung lang. ilaw, no? And then yung buildings talaga, ayan, so cool niya, no? Talagang yung mga bagong buildings po dito, ini-improve na rin nila muna para in the future, yung katulad sa Satwa, Riga,
So, Yes. maging better. Kasi nga naman, to be honest, nasabi nga nila na bawal naman daw po talaga kasi yung sharing, which is totoo naman. But the thing is, sinabi ko na nga din doon na parang mas okay din na binibigyan ng permit ngayon, May permit na Oo, magpaupa. magpaupa kasi. Yung sinasabi ko nga doon, yung binabayad doon sa Satwa, binabayad sa Riga, same lang naman, bakit hindi ayusin yung di ba, yung space ng mga tao, saka deserve ng mga Filipino talaga na Magkaroon ng magandang komportabling tirahan. So sige, tingnan muna natin kung ano ba yung Meron pa meron dyan? tayong dito, outdoor cinema. Wow, may outdoor cinema. So hindi yun na po pala kailangan mag-mall. Depende sa pinapalabas nila. Oo, hindi. Mga usually mga cartoons, ganyan. Dito. Ah, eto. Mga kids, minsan pag gabi nanonood sila. Every Friday, Saturday, depende. Wow, ang cool Yung mga naman bata talaga dyan, nito. nakaupo sila noon. Oh, ang palabas. galing. So, dito pala, pwede kang makapag-date. Ay! Pwede na. Pag nakapag-date ka dito, may sinihan, may liguan, may Swimming pool, pool, may gym, may laruan pambata, may gazebo. So, yung nirerentahan nyo po, sa inyo lang dalawa. So, sa ginagawa nyo araw-araw, ang sarap lumakad dito everyday. Yun po, ang ginagawa namin every Yeah. night, lakad. Grabe, habang naglalakad kami, may ihawan pa sila dito. Bongga, pwede mag-ihaw. Hindi mo na kailangan lumayo, lahat nandito na pala. So, lika, punta natin yung bahay naman nila. Let's go. So, ito yung court nila. Pwede din po mag-badminton? Wow! So, kayo po ba nagmamaari nito? Ay! Hindi po kami real estate experience. So, ayan. Grabe. May half court, why not, di ba? Habang nag-ano Pwede ka. na. Pagkatapos, For exercise. yeah, pagkatapos habang naglalaro ka dito, yung mga kapitbahay mo nanonood sa'yo. Ay, grabe. So, may naglalaro din ng pickleball din sa paddle. Oo. Ito pang family talaga, no? Family. Kailangan nyo nang bumuo. Ay! Ay! Na kami dito sa building nila. So, let's go. I-check natin. Ito na kami sa hallway nila. At napakaganda na hallway nila. Sa dulo is merong windows. Parang buhay na buhay. Masaya yung ganito eh. Yung, alam mo yun, pag tinanong mo, buhay na buhay siya. Kasi nga, yung may-ari pala nung ano nila is Chinese. So, syempre, siguro mahilig yan sa mga pungsoy-pungsoy. No? Kaya ganun. Dito tayo. By the way, guys, itong vlog namin na to, it's hindi siya scripted. So, talagang biglaan to. Kumbaga sila, gusto na magpa-house tour, pero kami, yung mga questions and everything, hindi. Pero ngayon, pasok po muna kayo, mas kakatok ako. Ginawang no? Sige. So, para, hindi muna natin papakita, okay? Doorbell muna tayo. Hello! Ay, grabe, hello po. Parang ngayon lang kami nagkita pa naman kasama. Galing, no? Kakahibarin ko lang po yung ko, ha. Sige lang. Dito ilalagay muna natin kasi grabe, ang cool ng vibes ng nila, ng room nila. At tino. Thank you po. At sige, look, grabe, sa hotel niyo po ito kinuha. Ay! Ginagawa ko rin po kasi. Gawain ng mga Pilipino kumuha ng mga... Disposable naman to. Disposable ito naman. So, naman yan. Wala nang kesa naman bago yan. itapon, iuwi mo na lang. Binayaran mo naman yun sa hotel. Yes! Habang can you bring two? Totoo, di ba? Pati nga minsan toothbrush. Ay! Kasi pag may bisita ka rin. Pero grabe, Miss Kathleen. So, welcome dito sa bahay nila, Miss Kathleen. Grabe. Ang cool. Parang, eto, papakita mo natin. Bago natin pakita yung kanila tinitiran. Kasi na-excite ako. Alam mo yun? So, dito, studio lang po ito. Dito po kayo, para po, para kasama po kayo. So, studio lang po ito. Pero bago lahat, magkano muna yung binabayaran nyo dito? Kano binabayaran natin? Monthly, nung before namin siya makuha, 45 siya, 6 checks, pero we asked for 1 check kung ano magkano discount makukuha namin. Nakuha namin siya ng 39. Wow! So, binayaran nyo full? Yes. Wow! Binayaran nyo full 39,000 for 1 year? For 1 year. Sana To all. get the discount talaga. Oo, hindi naman. Pero pag dinivide natin 39, magkano yung monthly? Talaga, kinuha yung phone. 3,000. 3 something. 3,700. Oo, so 39,000 divide 12 is 3,250 lang. Pagkapos, ito, dalawa na kayo dito, napaka-komportable. Siyempre, wala pa dun guys yung Dewa, or sinasabi natin Dubai Electric Water, yon. So, magkano naman po yung Dewa dito? 300 plus. 300 lang.
Dalawa lang naman. So, ang mura. Usually sa sa office naman din kami. Yung gas din, centralized. So, one time filling siguro, 100, 200. Pero hanggang ngayon, 6 months, pa 5 months na, hindi pa naubos. Marami pa. Pero ako may tanong, ano yung sikreto? Paano nyo nabayaran? Ay, hindi ko naman sinasabi na na kasi kadalasan sa mga Filipino, di ba, nag-i-start ng bed space, akala nila na parang ma-stuck na sila dun sa pagiging bed spacer. Ilang years na po ba muna kayo sa Dubai? Since 2019. So, almost 7 years. At kayo po? So 2015, nandito na ako. So ako din 2015, so almost 11 years. 11 years na dapat kung anong buwan mo siya magkano. Di ba? Di ba? So nakakatawa kasi, pero ano yung sikreto? Parang bakit, syempre, alam naman natin na yung iba, mag-ipon ka, syempre ilang years ka na, kaya mo yan. Pero kayo, yung iba kasi nagpapadala, walang ipon. Ano yung sikreto? Sikreto natin. Considering kasi sa trabaho niya, which nakatuko siya magandang company, sa benefit ng trabaho, meron silang housing allowance na pwede kang kumuha lump sum then babayaran monthly sa... So, sila naman din. Depende sa magkano sa bahay. Wow. Pero at least sobrang gandang po nun na yung company nila sobrang supportive. Na, di ba? Hindi, pero totoo. Kasi, paano binabayaran nyo lang yung pagkapos katulad nito sa panahon ngayon, medyo mahirap ang buhay, sa totoo lang. Yung iba, ang iniisip nila, paano magkubayad ng bahay? Pero kayo bayad na. Di ba? Kasi, thinking about it, monthly magbabayad ka pa rin. Oo, monthly magkubayad ka pa rin. Ito, isang taon bayad mo na, ganun din, parang nagkahati pa rin ka sa bayad through her salary deduction. Not bad po, no? Ano po ba muna yung trabaho nyo? Credit analyst sa isang bank. Wow, Secret lang grabe. At kayo po? IT po. IT po. Grabe, panalo. Okay, so syempre, ito yung background natin. So, lipat naman muna tayo. Ay, mga gamot, kitang-kita. Itutour natin yung bahay nila ate na. So, nung nakuha namin to, semi-furnished na siya. Andito na rin yung fridge, meron na ring stove, washing machine, and microwave. Paano po yung pag nasira yung papalitan nyo? Papalitan nila. Sila muna, pero pag aalis kayo, for example. Pag aalis, as long as hindi siguro sira, mukhang wala. May security deposit po kayo dito? Meron. Talagang tinanong yung security. Meron may commission diba? din yan. May commission, no? Kasi ganun. Pero guys, bali hindi biro ang mag-rent dito ng isang property din. Kasi kung inakala mo, 3,250, pagkatapos meron lang dewa, ganito. No. Sa una, kukuha ka ng dewa, which is may security deposit na 2,000 dirhams, di ba? Yung AC, kailangan mong i-request din. Oo. Iba-iba naman po sa AC, pero dito sa split sa inyo, hindi po siya centralized. So it means, iba yung request nyo dun sa AC. Oo, kanya na. Chiller yan sa buong building. Chiller free po. Yes. Hindi. Separate payment Separate. siya sa Dewa. Grabe. Separate. Iba pa. Tapos, yun nga, merong commission. Di ba? Ilang percent na commission? Sometimes 5%. Yes. Pagkatapos, may security deposit. Tapos, yung pinakabahay na sila nga binayaran nila isang buo. Grabe. Okay. So, dito muna tayo sa pagpasok niyo pala dito, talagang kitchen. No? Hindi niyo ba naamoy yung ulam natin? By the way, nagluto daw sila ng sinigang na baboy para sa atin. Grabe. Kasi tingnan nyo, napaka-organized at neat ng bahay nila. Hindi po ba dahil mag-vlog lang tayo? Ay! Meron mo. Ganito ba talaga? Minimalist siya pero ako hindi. So, naghalo. Oo. So, magandang combination pala yung nangyari. So, dito tayo sa gawin dito kasi ito yung ano lang sila, parang, kasi nga studio lang ito. So, tama-tama talaga sa dalawa. Pero, nakita ko na min-maximize nila to. Higaan nila, which is, ito yung parang pinaka-highlight na nakikita ko dito na napakaganda. Lika mo dito. So, grabe yung ano nila, ang cool. So, kayong dalawa po sa taas. Pag matutulog. Pero pag magkaaway kayo, mag-aaway kayo dito sa sala. Ako din po, okay. Pwede magbisita din dito, no? Yun nga po usually. So, marami tayong visitors. Maraming visitors. So, usually, kasi nga, yung mga visitors talaga mawiwili na pumunta sa labas, maglaro ng basketball, ng badminton, mag-swimming, and everything. Work from home po kayo? From home. Isang araw ako sa office sa isang linggo. Kayo naman po ganun din.
sa office. Office lang siya. Sa office po talaga. Ako lang. Pero malaki studio nyo po Loft bed kasi ang tawag dito sa ano Pero yung loft bed nila ngayon, hindi tayo nandoon sa partition. Di ba kasi doon sa Riga, sa Satna, loft bed is nasa taas. Doon ko yung idea kung bakit nataas to. Usually, kung pupunta ka sa mga studio, ito na yung bed totoo. So, hindi mo na ma-maximize yung totoo. yung area. So, nag-work from home siya. Ako din, may setup. Gaming. So, taas natin yung bed. So kayo talaga nagpataas nito po. Ni-request nyo to doon sa may-ari or Tinanong ko lang, pwede bang drill or something? Pwede naman, as long as magpaalam sa security. Pwede naman, nag-hire kami ng carpenter. wow, ang cool. Meron pa ring touch ng talagang creativity. Wow! Di ba? Yes. So sabi niyo po kanina, na-experience na din mag-bed space? Totoo ba? Bed space? And then, yung pagdating ko kasi dito, kasama ko yung mga kapatid. Apat kami. So, sa kwarto nila, sa amin yung room, tapos yung ibang tao sa hall. Sa amin yung buong room. Although bed space siya, pero kami naman yun. Ilan po kayo dun? 4, 2 bed sa isang room. Tapos na-try nyo din po mag-partition, kaya po ba nagkaroon ng Hindi. idea? Ay, joke lang! Hindi. Hindi. Talagang from bed space, ganito na po. Yung idea ng partition siya, maghahanap ka, yung ganda nito kasi partition una yung hahanapin tapos yung studio na lang. Papapayag ka ba? Tsaka yung Mahirap mga kasi yung may kasama na iba. wala kayong minsan privacy. Yun naman talaga. Mahirap pag kahit nga bed space, minsan di ba kurtina lang yung tatakot mo, ang hirap-hirap. Pag gusto ko may ginagawa ka na. Pero kayo, na-try nyo naman po bang mag-bed space? Hindi. Or Kasama ko na si Mami sa isang studio din sa International City. anong trabaho ng mami niyo noon? Secretary po. Wow! Since landscaping company. Landscape almost 20 company. years na rin siya sa Dubai. So, pagka-graduate ko, dumiretso na rin ako dito. Wow. Kasama niya. Mapapasana all tayo kay Ate Kat. Kasi Ay, hindi. pero naranasan ko rin naman lahat ng hirap na maghanap ng work kasi wala akong experience. So talagang mostly parang nag-start ako sa admin. 2,000 lang din ang mga sahod natin before. Seryoso? Hindi, grabe, no? So talagang pagka-graduate nyo, ano pong tinapos sa Pinas? Computer science. Pagka-graduate nyo doon, kinuha na agad kayo ni mami nyo? Dito. Para dito nga naman kasi, wow. Neneng inutusan na bumili ng suka sa tindahan. Pero grabe, from computer science, tapos yung trabaho nyo, medyo hindi Wala po related, siyang no? Na-develop dun Na-develop. sa... Experience talaga. Pero grabe dito talaga sa UAE. Kasi pag talaga ikaw, kahit minsan nga, hindi ka nakatapos, di ba? Basta yung boss mo, nakita mo pagkakatiwalaan ka, nakita talaga magaling ka. Kasi lahat naman is natututunan di ba? Talaga, sipag. Oo, sipag at syaga yung ano natin, yung pag-aaral natin talaga is parang ito yung para makita at ma-train yung utak natin sa mga gagawin natin in the future. Pero after natin mag-aral, kung ano talaga yung trabahong papasokin natin, depende talaga sa atin. Diba? Doon makikita yung capacity mo pala pag nag-aaral. Ito, magaling to sa critical thinking and everything. Pero, syempre, huwag kakalimutan mag-aaral. Tama. Yun pa din yun. Oo, yung pa rin Number yan. 1 pa din. Number 1 pa rin talaga. So, grabe po, no? So, pero nakakatuwa. So, sabi nyo, 2,000 lang yung sweldo nyo dati. Ano naging work nyo nung una? Admin. All around. Admin, accounts, sales. Lahat na. Cleaner pa minsan. Yung company Sa office. Sa cleaning company. Cleaning company. Grabe po yung ganun. So, paano po nangyari? So, bakit nyo kinuha muna yung 2,000? Pero way back 2000, ano na po yun eh? 2019. Oo, 2019. Wala po kasi talaga nag-accept. Lagi ang hanap nila, may experience. Paano ka magkaka-experience kung hindi nyo ako i-hire? So, kinuha nyo yun, walang free accommodation, walang... Doon lang din siya actually sa International City. So, dito malapit lang din. walking distance. Wala naman masyadong gastos sa transportation. Oo, saka yung mami niya nandun. Ay! Hatid Si mami ang mag-aano sa kanya. Okay, yung bahay, wala May na bahay problema naman din yan. po. Oo. So, ganyan talaga. So, minsan talaga, tsaga-tsaga. Kasi hindi pwedeng tayo, pag pumunta tayo dito, agad gusto ko malaking sweldo, nasa ibang bansa ako agad. Pero hindi nila alam, kadalasan, pagpunta mo dito, back to zero ka Yan yung talaga. expectation kasi ng karamihan din na malaki yung position mo sa Pilipinas. Dito talagang back to zero ka. Minsan, kahit may experience ka, hindi nila papansinin yan. You will start from zero. Ito lang mabibig. Take it or leave it pa yung sinabi sa akin nung nag-start ako. So, Kayo din po. kasi nakapag-exit na ako kung alam pa yung Kish dati. Kish is sa Iran. Kish is Sa Iran yan, yes. oo. Yung antay mo yung visa mo, minsan
hindi mo alam kung ibibisahan ka pa ba ng company or iiwan ka na doon. May mga ganong kwento. po. Ayun, naswertehan naman. Actually, sa first company, pahirapan talaga. So, 2,000 pero lang. doon ako natuto talaga sa mga bagay-bagay. Kung paano kumilos dito, paano mga tao, pati trabaho. So from the beginning po, kayo po IT na rin po yun ako. Yes, IT yun. Yeah. Pinurso ko yung IT, kaya tumagal ako ng Ilang more months than po 6 kayo months. Hindi. Kasi patapos na yung visa ko nun. Natapos na yung 6 months. 3 months. Pala na 6 months. Pangatlo, maximum mo yung third na entry mo ata dati. Hindi ka na pwedeng gumalik. So, doon pa dati, take it or leave it. Kukunin ko na. Magkano po yung sweldo niyo dati? 2.5. Seryoso, pero IT. IT. Hindi, pero ganun naman talaga pag related doon sa work mo na tinapos mo yung gusto mong kuhanin. Bago ka sa Dubai. Pas bago ka sa Dubai, consider back to zero. So talagang, mababa talaga po yung no? Pero once na tsinyaga mo naman yun, pagkatapos yung lilipatan mong company, doon ka na mag-ano. Doon ka na pwede mamili. Siyempre, ikaw habang naghahanap ka ng trabaho, may trabaho ko ngayon. Ay! So medyo kampante ka, no? Yun, after the first company, you have the confidence na alam mo na kung paano makipag-deal sa mga tao. Barat din, sige, mababarat din tayo. Oo, kasi pag may trabaho ka and then may tumawag sa'yo, you can even tell them how much the offer. Agad-agad no? Di ba, totoo naman mo, no? How much the May offer, confident ganyan. ka Kasi may trabaho ka, hindi ka pa naman resign. Di ba? Totoo po. Pero, kayo, ano yung sikreto mo? Bakit ka napunta sa ganyang, company ngayon na willing magbigay ng ganito, maglabas ng pera para sa tao din, tapos salary deduction? Ano yung sikreto na kayang gawin din or parang masasabi nyo sa mga OFW na sila din soon? Sa amin kasi parang tiyaga lang din talaga. Dumaan din kami sa moment na ang dami kaming part-time. Alam mo yung trabaho ni ate, hindi naman trabaho, ni Ate Emil, ginagawa niya sa queuing. Ginawa rin namin yun. Ay, talaga May po. group kami. Natigil lang kasi na business trabaho. By the way, yung queuing sa badminton. So, yung mga maglalaro ng badminton, magbabayad, pagkatapos, ganyan. So, talagang tsinyagan nyo din po Tsinagarin yan. po namin. Manage siya ng 40 na players. Yun, parang additional income lalo sa kanya. Hindi Saan man lugar siya po? income Saan talaga, lugar? pero additional. Sa Alcosais? Alcasais Iba't naman ibang po location kayo. din. Or minsan Business Fortuna. Bay, Fortuna. So, iba-iba din pala. Tsaka tiyaga lang din po talaga. Tapos yun, kung totoo ito talaga, dito, kailangan mo ng connection. Totoo. Whether may kilala ka. Kasi yun, sa trabaho niya, kung paano siya nakapasok dahil na rin sa Referral. referral, which is ka-churchmate. Wow! Hindi. Dito kasi sa UAE, yung sinasabi ko dun sa iba, kailangan natin mabuti sa lahat. Kasi maliit ang community din ng mga Filipino. Kahit marami tayo, let's say, almost 1 million, pag may ginawa ka masama dito, pwedeng malaman or what. Pero kung mabuti ka, especially dito nagbabadminton and everything, pagkatapos, sometimes kapag may problema kasi sinasabi ko, you have to tell them what's the problem is, wala akong trabaho, baka po may trabaho kayong pwede, di ba? Yes. Kasi pag hindi mo sinabi, parang, ay, okay, pero hindi mo alam itong ano pala, lahat ng tao nagtatrabaho, lahat ng tao nandito sa UAE, may trabaho. Most of the time, di ba, 99% nandito tayo para magtrabaho naman talaga. So, nakakatuwa po, ka-churchmate nyo. Ano po ba kayo, Victory? Parehas sa CCF din, nag-attend ka ata nung Ako, nag-attend ba? CCF din. Nag-attend po ako dun sa Pero siya Odmeta. sa St. Mary's naman, Catholic po. Catholic. Catholic din po ako, pero nag-attend lang din po Parehas, talaga ako. ganun po kami. Nadadamay lang din po ako. Crucifix or may Mama Mary? Meron ako dun sa Yes. bahay, si Black Nazarene. I believe, pero ako kasi open naman ako as long as nagpe-pray, wala pa yung problema dito. So, pwede po ba natin akitin yung ano nyo? Ay! Yun naman. Ito, pwede pa. Yung akyat-akyat namin dito, pinagawa din namin siya. Ay, wow! Talaga po. Ang bongga naman dito. Kasi alam mo naman sa work, pag sa bank, usually, nakaupo lang lagi. Nakaupo lang. So, talagang pag ano pala, hello, kakain mo na ako. Hindi kasi masakit naman din sa likod. Ay, sakto din sa akin, di ba? Napansin din ako dito. Talagang, yung kinukwento nila, badminton, napakadami ditong raketa. Yes. Yung iba, ang nakikita ko sa kanila, nilalagay nila dito pag sira na. Ay! Di ba yung mga gano'n? Yung mga ano na. Kasi hindi na nila magagamit. Pero eto, ginagamit nyo pa rin naman po ito. Hindi po lahat. Yung apat na lang doon sa dulo. Parang may history kasi yan eh. So, starting dito, yung pinakaunang racket ko sa dulo. Apa? Ay, wow! Okay po. Mga 2015 na, hindi pa tayo marunong, walang grupo. Mga Sa kalye-kalye lang. dalawa, 150, ganun. Ay, ganun na po. Talaga, pero hindi pa rin siya nasira. Nakip nyo, ha? Okay. Tapos yan, ito po. Ito, training rackets na to nung
nagtatraining na kami. Wow! Nagpa-coach kami, coaching. Nagpa-coaching po kayo. Yan. Tapos ito po, Talaga mga yan na, mga queuing tournaments, yan na. pag ano naman, punasan nyo pang magkaaway kayo yung hambalos po. Ay, joke lang! Yun, ready. Bunot. Baka mamaya nagalit ikaw! Di ba? Trophy. Yes, talagang ano na po sila. Ayan, may mga trophies. So, nagcha-champion po kayo, second runner up. Anong level po kayo? Ilang po, F pa nga lang kami. Ay, grabe naman. Hindi ako naniniwala. May G. Pero ayan, ang dami nila dito. May labubo din sila. Ay! Mga ano yan, pag mga talunan, yan lang yung prize labo. Hindi, actually nanalo kayo. Ito yung group namin. Apa. Fellowship. Wala. Tama. Wala na. Yeah. Papas kayo po, bago lang din kayong mag-asawa. Ilang months pa lang po kayo ulit kasal? Since December. Ay, 4 months. Sa the time na kinuha namin to, yun din yung lipat. ay talaga? Wow, grabe. So bagong-bago pa lang pala talaga. Katuwa dito, parang ang tagal-tagal nyo na, tapos dito nyo pa talaga nakita yung pagmamahalan na talagang hinahanap mo. Di ba kasi, to be honest, sa UAE, madalang yung ganyan. Most of the time, sinasabi nga nila may sabit. Ay, di ba? Di ba? Wala. Regarding on that, pero- sa badminton kami nagkakilala. Ay, Sa wow. training ng badminton. Yes. Sa training ko talaga. So, ang bilis pa. Pinalo po ba kayo? Paano mo yung nangyari? Parang, Ano lang, may hashtag nga kami dyan, kuya-kuya lang noon, asawa ko na ngayon. so nakita yung pagkalinga sa pagpulot ba ng shuttle? Shut- Ay! Hiya ako. Ano bibigay? Ganun mo talaga mo. Pero nakakatawa, nakaka-curious kasi di ba talagang taga-Dubai, yung iba nga ang ginagawa pa, naghahanap pa ng taga-Pilipinas, dadaling dito, pagdating dito, naghihiwalay, di ba? Di ba may mga ganyang bagay? Kaya- Mga long pagdating distance. Dito, may pamilya sa Pinas, may single dito. So, hinanapan mo na sa Enomar? Ay! Pero, Kailangan talaga. Dinouble check. tapos yun, about that training. So, first, ako yung training kasama yung mga tropa ko. Tapos, I need to back down a bit kasi masyado nang advance yung kasama ko. Coach, balik ako sa beginner, sa basics. Sige, sakto, meron akong bagong batch ng beginners. Just kami nag-start din kami mag-training. Tapos yun, di ba, pag nagte-training, after badminton, kain. Doon na nag-start. Yung ganyan naman talaga, hindi natin inaasahan yung mga bagay-bagay, especially sa Dubai. Wala ditong permanent, walang ano. So, yung pagpapakasalis talaga yan, permanent na yan. So, syempre, ano na kayo dyan, nakakatuwa. So, dito din, nakikita ko sa kanila na may halaman kayo. Wow! Grabe, alam nyo, nakakamiss ako dito sa bahay nyo kasi studio, pero lahat nandito na. Di ba? Yung parang may balcony din sila, pero mamaya na yung balcony. Akit nga po tayo. Tingnan sige. natin. Okay lang. Hindi, kayo po muna. Kayo Doon na, po sige kayo. Doon kayo sa dulo, pakas ako akyat. Sige po. Yeah. Ay, huwag niyo po tutulak pag yung asawa niyo, pag ano po, Medyo pag mataas magkaaway lang, kayo. ha? Ikaw, Ronald, tingnan natin dito. Wow! Napakasarap naman dito sa sa bed niyo. Tingnan niyo naman yung bed nila. Di ba? Tapos, Ayan, meron tayong ano dito, pag nasakit na yung mga katawan natin after badminton. so, saktong-sakto lang din po. Maganda maganda po talaga yung ayos. Nakakatuwa. Thank you. Yeah. Favorite color niyo po is gray? White and gray. White and gray, ang magandang combination. So sige, sa baba, tingnan natin yung kanilang. Dahan lang mataas. Hindi, okay lang po. Oo, saka maganda yung view. Pero pag may ginagawa po kayo, sarado niyo po yung bintana. Ay, joke! Kasi, baka makita doon. Joke lang. So dito, meron silang balcony. So kanina, nandun tayo sa baba. Pagkapos ngayon, ay, bubukas ko po talaga ya. Sige. Ay, ito yung picture nila nung araw. Oh, wow, batang-bata mo kayo dito. Payatot parehas. Kaya nga po. Kailangan pa din. So, ang cool din po ng balcony niyo. Wow! Look, kanina nandun tayo, di ba sabi ko sa inyo, may laruan ng bata, merong, ano po tawag ulit dito? Paddle. Soccer ball na, Yeah, grabe. basketball ko. Basketball court, and then yung mga kapitbahay. May kapitbahay po ba kayong kinakawain niyo? Sige, Kami lang ata lumalabas eh. Minsan dinuzoom na. tinitingnan lang din yan. Joke lang po yun, baka mamaya sabihin niyo. Joke po yan. Naninilip. Pero ang cool ng balcony nila na, Kalamansi namin. ay, naman, sige, tinanin niyo lang po ito. Binili. Binili niyo. At Tapos inaalagaan. At tinan mo, dami na siyang bunga. Konti na lang, lalaki yan. May hinog dito. Ay, wow! Na-harvest ko na. Na-harvest na.
Na-harvest na nila sa nakakatuwa, di ba? Mahal kasi kalamansi. Mahal ang kalamansi dito. Saka mostly lemon dito. Wow! Iba pa rin Iba yung pa rin kalamansi. kasi yung kalamansi. Oo, totoo po. So, sige, pasok ulit tayo dito. Tingnan naman natin yung kanilang, dining room. Wow. Dining table. Wala pa room. Table lang. Eto pala. So, ito ang grabe, tingnan nyo. Yung dining table, talagang dalawa lang puno. May extra lang. Ito. Kasi sa kanila nga to, sino ang naging inspirasyon nyo sa paggawa nito? Or sino ang nasunod sa inyo? Kasi sabi nyo nga kanina, minimalist siya, kasi kayo, hindi. Parang parehas. Parang hindi ka agree. Sa planning kasi, nung nakita ko to, siyempre, sa medyo IT, di ba? So, dun sa office, nagagawa ko ng drawing na dito yung bed, yung ilalim ng bed, dito yung sofa. Hindi dito yung TV kasi hindi pwede. So, dito yung TV. Yun. Tapos, yan. Nandito yung table. Ganyan. Madali lang naman actually kung saan. Yeah. So Ako naman po kasi parang meron ata akong usin. Parang gusto ko laging malinis or maaliwalas. Kanya white. In a white, maaliwalas. Hindi, actually, napakaaliwalas po talaga. Pagkapas dito, so syempre, CR sila. Hindi pwedeng hindi. Tinan niyo, Ronel. Wow, grabe. Talagang ang bango. At talagang nilinis nila kasi pupunta tayo. Wow. Pati po ba to kayo lagan? Or talagang white na po Yan talaga? po talaga. Yeah, ang ganda. Ang lang, problema ko dyan, kasi nga yung tiles, magaspa, hindi mo pwedeng dikitan ng kung ano. Pero grabe, napaka-cool po talaga. At nakita ko dito, may birthday. Sino po nag-birthday? Nag-birthday po pala ka. Totoo po ba? Last month, birthday ko. Ay, happy birthday po. So sige, upo naman tayo dito sa sofa nila. Siyempre, tanungin natin sila about sa life nila dito as an OFW. Naikot na natin yung kanilang bahay nila dito. So sabi nga nila, 39,000, not bad. Pero pwede pa rin po kayo mag-add ng kasama. Kanya mo kasi iba, syempre, gusto din dito. Pagkatapos, 4 sila, pwede naman po yung ganun, no? Yeah. So, pero medyo malayo po talaga siya sa mga Pag nandito ka sa Warsan, kadalasan ang gusto nila pumunta sa Satwa, pumunta sa Riga. Totoo po yan. Di ba ganun yun? Mga taga-Riga naman, punta ng dito. Pumunta dito. May Hotpot, Chinese restaurant, may Dragon Mart. Oo. Totoo yan. Kasi ganyan tayo mga Pag nandun ka sa kung saan gusto mo dito, di ba? Kami naman ang reklamo namin, walang mga kainan, Yan nga, fast Riga. food. Kaya pupunta kayo doon sa Ako na Riga po. taga-Satwa dati, nakakamiss din na ukay-ukay, Filipino food, hardware, grocery. Mga ulam nandun. Ulam ng... Yeah. Kailangan mo tiyagain magluto talaga. Pero dito, peaceful naman. Oo, yun naman talaga yung pinaka-importante kasi talagang masasabi mo na parang I'm home. Parang pag uuwi ka sa bahay, gusto mong mahiga dito or what, uminom dito, magbisita. Parang ganun, di ba? Kasi pag naka-bed space ka nga, medyo mahirap naman talaga. Kasi doon, talaga makikisama ka. Eh, syempre, pag kayong dalawa lang na, mag-away kayo, baka kasama naman kaya. Kahit gaano kalakas ng sigawan, sige lang. Oo, di ba? Hindi naman nangyayari. So, ayun po. Kamusta naman kayo during this kind of situation? So, syempre, to be honest, ang daming nawawala ng trabaho or what. Kayo, okay naman po kayo sa company as of now? Yes. Thankful din talaga kami kasi sa company nila. Mayroong pending promotion, may pending na increment, which is na-cancel lahat yun in regard sa situation na nangyari. Sabi ko naman sa kanya, mas okay na yun kaysa magtanggalan yung company. Masarapat pa rin talaga tayo na maasin kami. Sa company ko naman, okay pa rin. Kasi logistics siya sa DWC, air cargo. So, hindi siya affected dun sa pagsara ng Hormones, oo. Pero yun nga, medyo may... Lahat naman affected, lahat naman affected talaga kasi kahit sarado yun, doon naman medyo minsan hindi makalipad din pa. Pero ngayon pa nagiging okay naman tuloy-tuloy. Kasi pag mag-close 10 minutes or 20 minutes delay, tapos lipad ulit. Kayo naman po, sa tagal-tagal nyo ng as an OFW. Actually, hindi naman ganun katagal eh. Parang, tayo medyo matagal sa dekada na. Pero ikaw bago ka lang, di ba? Pagtapos, ano yung na-experience mo dito na parang, bakit dito ka nagtrabaho instead dun sa Pilipinas? Parang, una kasing option talaga, andun na si Mami. So, parang dinala na lang din talaga niya ako dito. So, parang,
yun na yung option. Talagang Wala ka talaga. direction Yung na- wala mami mo na. yung nag-guide sa'yo, nag-direct sa'yo, anak dito ka. Parang ganun Kasi po ang alam ko na nangyari. yung sweldo dyan, 12,000. Di ba yung parang ganun na una? Pero kayo po, paano kayo napunta dito? Actually, mga ate ko kasi nandito na. Gusto nila akong kunin same na pagka-graduate. Punta ka na dito. Pagka-graduate din? Hindi. Sabi ko, Manila nga, hindi ko alam po. Kasi taga Pangasinan ako. Pangasinan. Pero Manila nga, hindi ko alam po. Pupuntahin mo ko dyan. Pag-experience muna ako sa trabaho dito. Punta ako Manila. Trabaho ko first sa call center. Which is puyatan, graveyard shift. Pero maganda sahod. Sa Pinas dito? Pinas. Okay. Pero yun nga, hindi muna ako punta kasi gusto ko munang ma-experience kung paano magtrabaho sa Pilipinas. Yun, punta sa Manila, call center, then afterward, nalipat akong Pure Gold. Then, yeah, it's time. Punta ako ng Dubai after siguro 4 years din. So, 2015, punta na ako dito. Hirap magtap ng trabaho dito. Hindi, totoo naman kasi sa una, dito kasi sa UAE, nung time na 2015, madaling kumuha ng kamag-anak sa Pinas. Basta meron kang birth certificate na papakita lang. Supporting document. Oo, supporting documents, wala yung problema. After pandemic, or during the pandemic, kayo humirap na, nagka-affidavit of support na, o whatsoever, kasi nga, humigpit na madami kasi Filipino undocumented pagkas gusto umuwi sa tinulungan ng government. Pero kayo, during pandemic, syempre 2019, boss, pag nag-pandemic, kamusta po yung nangyari sa inyo nun? Kami, on demand kami kasi cleaning company. So usually, during that time, yung mga sanitation. So kami, goods po yung company namin during that time. By COVID, Sa so sanitation pala. sanitation, yung mga office, gusto nila laging malinis, yung bahay nila gusto laging malinis. So, okay pala kayo So noon. nagpapaservice sila sa amin during that time. Kasi hindi lahat ng ganyan eh. Yung iba talaga nahirap. Kayo naman po, okay naman po kayo noon. Yung company ko kasi is restaurant management siya. Pero corporate IT ko as well as restaurant IT. So, Nung affected. nag-pandemic, nakaltasan yung sahod ko. Hindi naman tinanggal, pero work from home na nga. Isang taon, di ba? Work from home ako noon. So, nag-survive. After that, bumalik sa dati. Yun, nag-try ako maghanap ng ibang trabaho. Nandito. Wow. So, grabe. Pero at least okay yung nangyari. Pagkapos after noon, ayan, back to normal, di ba? Pagkatapos, mga single pa kayo noon. Ay! Wala pa. Hindi pa po kami magkakilala doon. Pero kayo, pag umuwi kayo ng Pilipinas, do you think are you ready? Yung hinga Di niya. ba? Di ba? Pero hindi, alam mo na yung sagot. Kasi medyo, yung hirap Hirap sa... sabihin na, ready, kahit unless may investment ka talaga sa atin, may business ka, may patayo as investment. Pero pag nung sa atin lang, may savings lang, ang hirap kasi yung financial stability sa atin ng mga bilihin. Tapos, ang hirap maghanap ng trabaho, hindi mo makikita kasi yung kung ano kinikita mo dito sa Pilipinas. Yun, kaya kung settlement lang, ayoko sa Pinas. Sorry, pero yung comfort dito, yung health mo rin dito na alagaan ka ng maayos. Yeah, so pag uwi ng Pilipinas, hindi talaga. But the thing is, are you planning po ba to move to the other country? Kasi syempre dito walang residency, walang citizenship, especially this nowadays, anything happen to us. Parang it's either uwi ka ng Pilipinas or are you planning to move to the other country? What's your plan? What's your goal in life? As mag-asawa na kayo, magkakaanak kayo in the future, di ba? Hindi na lang yung sarili mo isipin mo ngayon, iisipin mo na rin ngayon. Yung magiging anak nyo, ano yung magiging future niya? Ano po ang plano niyo? Sumagot ka, ikaw tinatanong. Hindi kasi minsan, tayo, yung goal natin, sometimes, or yung purpose natin, or yung gusto natin mangyari, hindi natin masagot unless may nagtanong talaga sa atin na parang ganito, biglaan to kasi. So, di ba? So, what's your plan po? Sa amin naman, napag-uusapan din naman po na parang hindi rin talaga dito. Kasi nga wala, as you said, Yeah, walang settlement citizenship, dito. oo. May target namin na maghanap ng ibang bansa na may settlement if we need to start from the beginning again. Kung maganda naman yung benefits afterwards. Yeah. Why not? May mga ano naman, prospect country. Pero but the thing is, the question is, kailan? Ayun lang. Ikaw 10 years ka na, kailan, di ba? Sabi ko, 3 years lang ako sa Dubai, tapos nilipad ako sa ibang bansa. Ano na? 11 years na. So, yun talaga. As ngayon, lalo may napupush na talaga yung pangibang bansa ulit. Kasi, Hindi na rin bumabata tayo. kasi di ba, nung sinasabi nila rat race pag sa trabaho. Pero pag nandito ka din sa Dubai, parang rat race na pag kasi komportable tayo dito eh. Yung yung safety, yung food, lahat, nandito na lahat. Sahod. Pagkas parang,
ayoko na umalis. Parang ganun, lalo kumikita ka ng malaki, as of now, parang dito muna ako kasi hanggang marirealize mo lang, it's either pag nawalan ka na ng trabaho, saka na pupunta. Siyempre, gusto naman natin pag nawalan ng trabaho, parang pumunta, hindi ka papalayasin sa bansa kung saan ka, di ba? Yun yung so, I hope in the future, lalo na wala pa po kayong anak, kailan po kayo ini-enjoy pa yung pagiging Travel ano. pa. Meron pa kaming travel ulit. Yeah. So, saan na po kayo nakapag-travel na mag-asawa? Bago pa lang, 4 months pa lang. Before pa yun, nag-travel tayo. Yung magjowa pa lang din po kayo. Singapore, Armenia, Georgia. nag-Thailand na rin siya, nag-Hong Kong na rin siya. Armenia, Georgia, tapos next up, Thailand tayo. Thailand. So, hindi nyo talaga na-expect na dahil sa badminton, makakikilala mo siya, makikilala mo siya. Kasi, Ano? Ano yung parang nagkatingin na Bakit? nung nag-start akong mag-training with my friends, nung nalaman ko, kasi heartbroken na ko nun eh. Kaya talaga? focus na lang ako sa badminton. Mag-save na lang ako, tapos ganun. Talagang after a few months, talagang training lang, badminton lang. Oh, ba't ako? Tapos dumating ito, ito na naman tayo. Ay! So, kayo una nagkagusto, gano'n? Yes. Hindi kasi minsan pwede naman ako din tinatago, di ba? Tingnan mo naman yung tingin. Okay. Cut na lang natin kung sino. Hindi. Sige. Kasi, di ba, parang pwede natin sabihin sa mga mag-badminton din kayo. Ay! Mag-broken hearted kayo, malay mo, di ba? Malay nyo ang forever nasa badminton. Yeah, hindi natin na-expect talaga kung saan magkakakita ng taong ating mamahalin. Masahabang buhay mo pag nagbabad. Yeah. Kasi, Ilang taon, di pa lang ba? 5 years or 10 years, something? kasi na-exercise ka na pagkamo sa'yo, pati yung puso. So, libangan nyo talaga. Kayong dalawa ngayon yung mag-badminton badminton. talaga. Twice a week. Twice a week Saturday. Depende kung saan pasok schedule, Tuesdays. Iba-iba Tuesdays sa Wednesdays. po. Tuesdays sa Fridays or something like that. Tapos dito sa Dubai Land, sa Silicon Oasis. Pero grabe, nakakatuwang makita din yung mga Filipino na may ganitong bahay, no? Parang, ang sarap siguro na makita most of the Filipinos talaga na may sari-sariling property. Ngayon nga, pwede na rin bumili, di ba? Yes. Talaga naman, matagal na naman, pero magkakaroon kang golden visa pag, especially kung 2 million and above yung bibilin mong property. Pero kayo, are you planning din po ba na bumili in the future? Parang Kung, hindi na. hindi sa ngayon, pero kung may chance man na makabili tapos gawing business or Why not, no? Totoo po. So, dapat yun yung sinabi nyo sa sa company mo. 2 million po, 2 million ba? Mabayaran ko na lang po monthly. Ilang taong ka magtrabaho doon. Sinagat no? Grabe, nakakatawa lang. So, kayo, as an OFW, ano yung natutunan mo sa, ilang taon ka pa lang, natutunan mo sa pamumuhay dito sa UAE? Ikaw muna nga. Ikaw din. Sige po kayo, mas matagal na kayo dekada na kayo Ano yung natutunan nyo? Sipag at syaga talaga. Tsaka ito yung sinabi, palawakin mo yung connections mo. It's either sa badminton, kasi hindi mo alam kung... Sino makakatulong example, sa'yo? yung nag-organize kami, merong HR director, merong managers, merong sa medical field na pwedeng tumulong sa amin. Huwag maging mapili. Tsaka mag-save talaga. I've been there na happy-go-lucky, sumahod, tapos maya wala pang katapusan, Ubus na. gumagapang nga. Hindi, totoo yun. Totoo yung yun. tawag ito, yung peligro, ano yung tawag doon? Pecha de Pecha de peligro. Sardinas na lang. Naranasan ko yan sa una kong company na after mong bayaran lahat, makakalabas ka na, makakakain ka na sa labas isang beses, tapos after iyak. One day millionaire. Yung parang ganyan pa. Yun, tsaga lang talaga. Ang build your experience na yun talaga. Kung ano yung field mo, pursue mo, or kung ano man trabaho mo ngayon, palawakin. Target mo yung hindi nandun ka lang, yun na yun. Hindi mo yung tatarget na next time gusto ko maging manager or senior naman. Yung sa atin, pag nasa comfort zone ka na, hindi ka nakaalis. Pag natitreaten na yung trabaho mo na magsasara, hindi ka pa rin ba maghahanap ng alternative. So, make the move na improve yourself din talaga. Yeah, totoo naman po. Kayo naman po. Sa akin talaga, don't stay in your comfort zone. Kasi parang marami din akong mga pinagdaanan na mga cleaning company. Yung iba, late magpasahod. Yung iba, talagang delay ang mga sahod namin. Hindi kami binibigyan. Minsan nga parang nag-work ako na umalis ng 3 buwan akong walang sahod. Grabe. Hindi kayo nagpa-labor or what?
hindi parang hindi na rin worth it eh. Parang smooth Tas na lang yung yun, pag-alis. yung pakikisama lang din sa mga tao. Lalo ngayon, pag sa mga big companies, usually, kailangan pakisamahan mo yung mga tao, di ba? Maging friendly, maging matutong makipag-usap ba? Totoo naman yan. Pero tayo, as a Filipino dito, magkano ba dapat talaga yung usually na sweldo ng isang Filipino para masabi mo komportable dito sa UAE? Depende sa budgeting mo yan. Kung Yeah. paano yung lifestyle mo. Lifestyle. Kung meron kahit, sabihin natin na sa 6, 7, 8,000, tapos mag-arbo ka namang, yun nga, happy-go-lucky, one-time millionaire, gastos dito, unnecessary spending, wala talaga. Pero, example, yung 2,000, 3,000, mas alam mong i-budget yung money mo na unnecessary spending, nakakontrol mo yung sarili mo, magiging komportable ka. Kahit sabihin mo nga minsan na 5,000, 4,000 lang ang Kasi sahod before mo. namin nakuha to na living namin yun, nung nagpapakyun kami, mababa lang sahod namin. So, hanap lang kami ng pagkakit. Discarte din talaga. Discarte, Hindi lang isa yung source of income mo. At least meron ka pang isa pa or dalawa na Mga kahit part-time. paano na pambayad sa dewa or sa daily expenses nyo. Yeah. Yan. Sa Totoo. pagkain, especially sa Pilipino. Sabi nga na ibang lahi, yung mga Filipinos spend too much on their food. Restaurant here, Totoo. there, and here. So, hindi ka naman matatanggi, which is totoo naman. Hindi kasi alam mo yung mga mayaman, coffee lang sila, salad tapos. Di ba no? Gano'n lang sila, coffee lang, nakaupo na. Bread and butter. Oo. Sa atin Libre din pa yung naman bread kasi. and butter. Bread and butter, Filipino. Hindi libre pa sa mga social na mga kainan, di ba? Yung bread and butter, okay? Darating ka rin sa point na pag talagang stable ka na. Yung, tayo, pupunta ka sa store, nakita mo yung presyo. I came, I look, and I leave. And then saka tayo mga Filipino kasi gusto natin puno yung table. Parang feeling natin social. Pag ganun pero hindi. Kuhan siya parang katakawan. Takot Takot tingin. Parang ganun yung nangyayari. Di ba? Kasi, ayun. Naiintindihan ko naman yung situation ng mga Pilipino talagang struggle na from their job, kahit lumipat sila, ganun pa rin. Hirap talaga. Kaya ipalawakan mo yung experience mo, yung connections mo especially. Pag may, tulad nun, may kilala kang, may na-meet ka sa kalsada na, or may natulungan ka, minsan ikaw din babalikan. So, maging mabait ka rin siguro pala. Hindi, totoo. Kailangan talagang maging mabuti tayo kahit saan tayo mapunta. And also, yung sinasabi din nila na wala yan sa kinikita mo, nandyan yan kung magkano yung nasa save mo sa kinikita mo. Di ba? Kasi to be honest, sinasabi ko nga, okay, yung kita ng mga nani, 1,500, pero libre bahay, libre transportation, libre lahat. Pero, nakapag-save sila, for example, 1,000. Pero ikaw nga kumikita ka ng 5,000, wala ka na save. O so, saan ka doon? Sa mababa kita na nakapag-save or doon sa malaki kita na wala ka naman nasa save, di ba? 5,000, nakapag-jump ka nga to 7,000. Pero tumaas din yung spending mo, wala pa rin nasi-save. Saka anong nangyayari dyan, pag tumaas ang sweldo, may credit card ka, maglo-load ka. Di ba, minsan, di nangyayari yan eh. Kahit ako na-try ko yan. Malubog ka, di mo na-track yung spending mo. Sa credit card especially, Ah. pag may na-miss kang payment at nagkanda patong-patong, hindi mo na alam kung alin yung babayaran mo para mawala yung interest. Until ma-clear mo lahat yun. Yeah, totoo yan. Kasi nga, di ba, hindi mo talaga alam dito. Dito pa naman, ang dali mag-loan, ang dali kumuha ng credit card, ang dali mag-ano. Yung, na, ano mo, dati, na ang sweldo mo lang dati, 2,000, wala kang credit card. Bawal na mag-offer. Pero nung sumaldo na ng 4,000, 5,000, oh my God, hindi mo na alam kung ano yung kukuhanin mo. Di ba, nangyari yan? Ito pa dati, hindi ka makakuha kasi ang minimum na sahod ng may credit card, 5,000 na. Kahit anong pangarap na lang yung credit card sa akin. Pero yung nagkaroon, Limit. Limited. Kasi dumaan tayo dun sa na gipit na gipit. So yun, control lang. Always. seryoso, dumaan kayo sa point na gipit kayo dito? Or sa Pilipinas? Or saan po? Dito, paano yung experience na? Alam niyo po yan? Opo, parehas naman din kami. Talaga? May ganun factor yung kayo? first na company ko. Bayad mo ng bahay mo, bayad mo sa dewa, internet, ganito. Tapos, uwi ka. Minsan, papasok ko sa office, bread lang sa umaga, tanghali, kape-kape na lang, tapos hanggang pauwi. Nor card lang dala ka. Tapos minsan, you'll really feel down, frustrated na mangiyak-ngiyak ka na, bakit ko ba dinaranas to? Pero tiyaga lang talaga. Tapos meron pang datan, sarap mo, Kuya. Nahihingi iba. Ito, galing ako Abu Dhabi.
punta ako interview ngayon dito sa Wala akong pa akong pera. pamasahe pa. Eto po, sige, mauwi ka na. Nakakatuwa naman. Alam mo kasi yung pakaramdam na nawalan. Wala Although, na. parang nakakaduda naman. Punta ka din, wala kang pera. Oo. Baka mamaya video vlog pala. Di ba naman kayo? Parang ikaw ba yun? Vlog pala to. Sige nga, mabigyan ako ng content. May ganun joke lang. Like social experiment pala. Babalik talaga sa'yo kung ano yung Pero grabe, no? Parang imagine na sa OFW ka, nandito ka, papas dinanas mo yun. Di ba parang hindi kita tinulungan ng mga kamag-anak mo doon, ng time na yun. Then, pasalamat mga kapatid ko talagang full support sila. Especially nung nagkaroon akong trabaho. Sabi sa akin, huwag ka nang magbayad. Maghanap kang trabaho, okay na yun. Huwag mo na kaming bayaran. So, importante rin na may pamilya ka dito talaga. Kung mahala, I don't know, hindi ko naranasan, pero alam ko mahirap. So kung single, walang kamag-anak dito, magjowa. Ay! Ayun. para share sa bahay. Ay, joke lang. May kahati. joke lang. Pero kayo po, ano po yung dinanas niyo dito naman? Nahirap. Which is, nandito yung nanay niyo. Parang, si ate well off from the Philippines papunta dito. Di ba parang gano'n? Pero may dinanas din po kayo. Sa work pa din. Meron pa din talaga sa work. May mga tao kang makakasalamuhan na talagang minsan Pilipino pa, okray-okrayin ka talaga. Totoo po. Lalo nung nag-start ako parang medyo bata-bata pa, kaya parang kahit ano pwede nilang gawin. Even up to now naman may mga ganun pa rin. Pero talagang kailangan mo rin sanayin yung sarili mo. Tsaka matutong halubilo. Maging mabait pa din. Kayo, as bago dito, hindi naman kayo na culture shock. Na parang, okay, ganito pala dito sa Dubai. Di ba yung parang, yung mga tao pala dito, ganito, or what? Or may idea na kayo dahil yung nanay nyo matagal na dito? Parang hindi. Based on experience pa din siya sa work. Matagal yung mama niya dito. Pabaka-bakasyon din siya dito eh. So, alam na niya kung paano. Kaya pala, nakakatawa. Ngayon, kayo as mag-asawa, okay naman kayo na hindi naman kayo nag-adjust na magkasama kayo bago pala mag-asawa or what? Na syempre dati family yung kasama mo, nanay yung kasama, ngayon nagbubuo kayo ng family. We're comfortable naman ngayon. Sa adjustment siguro nandun pa rin pero not as much as na mag-away lagi or may pinagtatalunan, wala. Hindi naman biglaan yung pagpapakasal. Hindi. Pinagplanuhan talaga. Matagal din po kayo naging magjowa. 2 taon? More? More? Okay. Naku, hindi alam. Mag-aaway pala. Yun. So, sa culture shock naman sa akin, in a good way. Hindi sa bad way. Kasi, ang ganda ng transportation dito. Makakain ka kung saan. Hindi ka maliligaw. Tapos, culture shock mo talaga. Daming pana. Daming babalik. The way din sila magsalita, medyo, syempre nung una, mahihirapan ka. Ayun, communication especially pag hindi ka, call center. So, medyo okay ako yun. Instead na, straight yung English yung nababarok din yun. Kailangan mo mag-adjust kung sino ang Ako kausap yung mo. nag-adjust to sa culture. Yung English mo na straight dati, ngayon gaganon na. Yung barok yung Di ba? Pero nakakatawa. Masarap talaga naman mamuhay dito sa UAE. Masaya, komportable. No? Pero kayo, ano yung gusto niyo sabihin sa mga OFW na ngayon, naka-bed space lang, nahihirapan, walang trabaho ngayon? Paano mo sila i-motivate? Hindi kasi, di ba, parang ang dami ngayon na walang trabaho, nahihirapan kayo, parang, ay, ang sarap naman ng buhay nila. Di ba, may ganyan talaga yung iba, kahit kaibigan nyo, ay, buti pa sila nakaganito. Di ba, may mga ganyang tao na hindi mo may iwasan na kahit sabihin mo supportive yung ibang tao, pero pag ay, ganito naman sila, wala namang problema yan. Parang, yung sa mga taong nahihirapan ngayon na walang trabaho, walang kung paano mo i-relate yung sarili mo. Walang talaga kayo kung ano man. Alam namin mahirap, pero tiyaga lang until makuha niyo yung mga gusto niyo. Kung makakuha yung trabaho, especially sa situation ngayon na nagtatanggalan, kung may trabaho kayo, nagbabalak pa kayo umalis at lugat sa ibang trabaho, pag-isipan niyo muna rin mabuti. Yeah. Sa mga naghanap ng trabaho, tiyaga lang. At saka wag mapili na lang. Wag mamili. Kasi nung ako, gusto kong mamili man na magandang company, which is hindi naman ako qualified yung mga experience kinukuha nila. I went for this first company nga na tinanggap ako. Kahit okay na, sige. At least build your experience first. Expand your connection talaga. Tiyaga lang talaga. Huwag maging impatient. Tsaka control sa spending.
Nagpapadala din po ba kayo sa Pilipinas? Opo. May sinusuportahan papadala kayo. Kasi syempre, wala pa kayong Kapag siya anak. nag-aaral sa college. Dala ng mga allowance, tuition. Talaga, wow. So, buti hindi niyo po pinipigilan kahit ano, kasi syempre nag-asawa na kayo. Budgeted Budgeted naman. naman. Budgeting, Bukod dun kasi pag may budget na kayo every month na percentage mo dapat mapunta sa savings. Naka-divide na for leisure, or dining outside, or groceries, utilities. Yun, Saka for Filipinos din siguro na wala pang, madaming pinagdadaanan ngayon or what, siguro sarili muna yung isipin nila. Exactly. Kasi kadalasan yung iba, syempre, iniisip yung family sa Pilipinas, paano kakain, paano or what. Yung sinasabi ko sa kanila, dapat they have to spread their wings muna, maging okay sila bago magpadala, no? Kasi kung hindi sila okay dito, paano sila magpapadala? Paano pa nagkasakit sila dito, di ba? So, dapat sarili muna talaga. Mahirap kasi yung minsan nadala ka ng galit ka dun sa manager mo, nagkipag-away ka, tanggal ka sa trabaho. How about your family now? Or huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo talaga din. Yeah, Be totoo kind po. pa din talaga. It's better to be kind than right. Yeah. Tama. Tama ka nga minsan, pero nakikipagtalo ka na. Mas okay maging mabait ka. Paliwanag mo lang mabuti, pero huwag kang makikipag-away. Di ba? Kasi hindi naman sa yung iba mga Filipino, sa parang inaano natin, we're Filipinos, magagaling tayo, but sometimes hindi mo kailangan patunayan na magaling ka talaga. Na parang, hindi, ganito yan. So, di ba may mga ganyan, papaliwanag na, hindi, kaya-kaya ko yan, whatsoever, hindi. Hindi mo kailangan na patunayan, work is work. Di ba? So, yung mga tao dyan, katrabaho mo lang din yan. People come and go. So, yeah. Just enjoy. So, pero syempre, ngayon, nagluto daw sila ate ng... Sinigang. Ng sinigang. So, dito nga muna tayo kasi parang gusto kong tingnan yung wrap nila. Sige. Talagang inana nila dito. Halika, tingnan po natin. So, built-in cabinet po pala talaga dito, Yes no? po. Wow. Titingnan natin sige, yung wrap nila. Wow. Hindi naman po kayo yung nag-stock, nag-hoard ng mga pagkain ngayon. Kasi di ba, yung iba, ngayon, Nung syempre, una. Hindi naman siya, hindi naman siya nawala. Ito talaga niyan. Ito yung alaga niyo po dun sa kabilang ito po mga aso, Argobella cotton. Argobella. Ang lalaki pala. Ito lang yung nakita kong cabinet nyo dito, no? So, sa bagay dalawa. Kailangan itapon yung mga... Alam mo muna ibukas natin. Wow, grabe. Ready sila dito. So, nice. Wow. Ito pa madudumi po to. Wash day. Ang cool. Pagkasya na, meron pa sa taas. Meron pa po dun sa taas. Hirap abutin. Wow, organized. Wow. So, nakakatawa naman po. Dito, yung washing machine nila. So, hindi naman po maingay pa nag-ano kayo. Maingay Actually, pagdadala ko tanghali or umaga. Tanghali or umaga. So, naiintindihan naman po na... hindi naman din siya. At saka hindi naman sila nakikisama sa iba. Sila. Ang maganda sa washing machine na yan, washer and dryer siya. So, after malinis, parang niluto yung damit. Pag mo na, pwede mo nang suot. Pwede mo nang suot. So, medyo matagal. Isang oras ang minimum. Not bad. Pagka hindi na, din. so, hindi na sila magsasampay. Tapos eto, syempre doon sa pag-bed space ka, kung ano-ano yung mga nilalagay mo din sa mga bed. Wow! Parang feeling ko talagang like kayo naghahanda po dito. No? Ready. Madaming mukhang yung mga ka-badminton dito dinadala. Wow! Ang dami, pero parang kulang na lang alak. Hinahanap for sure, madami sila doon nakatago. Yung wine. Ang ganda po talaga, parang bagong-bago pa talaga itong bahay nyo, no? Yeah. 4 years old? Yes, bago. 4 years? 4 years bago pa kasi pangalawang tenant pa lang sila dito. Pagkapos, ang first tenant, second, yung may-ari din niya. Umuwi lang sa Pinas. Hindi sa Pinas, sa China. Chinese. Yan naman talaga kasi sila, bibili nila to, tapos pwede i-business. Kasi nga naman nagre-rent ka, yun din naman yung mga Tapos, yung TV nila dito. Liga po dito. Tingnan mo. May TV sila dito. So, syempre sila, doon nga sa labas, mayroong cinema. Wow! Di ba may outdoor cinema? Ang cool nun. Pagkatapos, eto, ba't po kayo mayroong electric fan? Yung kwento niya, nung first na nakuha namin tong apartment, walang gamit. Kaya naglilinis-linis kami dito. Ang init. Kasi, electric fan yun. wala pa. Yan ang unang purchase namin. Ito dito, kaya po pala may electric fan. Tapos ito po, Yan yung
dehumidifier namin. Humidifier nyo po. Yeah. Tapos, yeah. Yeah, ang Laptop, cool. lahat. Ang Tapos ganda. itong storage namin, Grabe, pakita mo talaga. Hindi, pero ang galing kasi minamaximize nyo Tago-tago. talaga. Ang wala pa galing. kaming coffee table actually. Ang bala kaming coffee table yung may drawers para mapagtaguan ng Kasi napaka-neat po talaga ng ano nyo, ng bahay nyo at napaka-cute po talaga, no? So, basta like for couples talaga siya. oo, for couples talaga. Saka, in the future nga na magkakaanak din kayo, no? Nakakatawa. Pag buntis na siya, dito ka sa baba. Doon. Ayun. Hindi pwede naman kasi talaga. Ayan po, lalo na hindi pwede yung bata sa taas, baka gumapang, naku po. Pinaghirapan niyo yan. Okay, so maraming salamat po Ate Kat and Kuya Jess sa pagpapatuloy po dito sa bahay Welcome, nyo. Kasi grabe, nakaka-inspire yung kwento nyo. Especially sa ganitong bahay na talagang feel mo na talagang your home. Di ba? Na ang sarap uwian. Pagkatapos, kayong dalawa lang. Tapos, minsan iniisip kasi natin na mahal. Pero, yun nga, sabi nila nasa budgeting talaga. Lahat ng bagay. Oo. Comfort talaga na, you know, na bahay mo to, sarili mo to. Oo. Na pag inuwian mo ganyan. Tapos, napakaswerte nyo din sa company nyo. No? Kayong dalawa. Kasi hindi lahat ng company is ganyan. Tapos, talagang supported. Just anything happens. At least, wala kayong bounce check pag hindi nakabayad. Ay! Wala Di yun. ba? Kasi kadalasan, sa mga may nag-own ng property dito, or I mean, nagre-rent ng property, kailangan talaga ng 4 na check, 3 checks, or what. So, dito wala sa company lang. So, para pag terminate kayo ng company, tatanggalin na dun sa graduate nyo. Parang gano'n na yun, no? automatic. Pagkatapos, at least, Ay, huwag naman. or else, hindi nila kayo tanggalin talaga. Kasi may utang pa kayo. Yun pala yun. Tingnan ganun pala na. Mas okay pala yun. I-advance na. Di ba? In-advance yun yung sweldo ko eh. Parang ganun. Pero hindi. Naka-inspire po talaga sa lahat din ng mga pinagdaanan nyo dito na hindi lahat dapat malaki lang yung sweldo. Nasa budgeting din talaga po, no? Tsaka na kay Lord lahat yan. Yes. Apo, Sa yun nga kanya po. lahat galing. Yeah, at saka, ang natutunan natin dito mag-badminton para makakita ng pag-ibig. Okay, so ngayon titikman naman natin yung kanilang niluto. Sinigang. Grabe. Alam mo, nakakahiya kasi sila ate nagsabi sila magluluto daw sila. Init na lang natin. Okay, thank you so much po, Kuya Jess and Ate Kat po ulit. Bye-bye. Oh, diba? Thank you po. Feel at home. Wow, ang sarap naman itong nila. Maraming salamat po. Thank you so much po. Yeah. So, eto, mabibigay lang po ako kasi, nasan ba yun? Meron tayong kabayan na sabi niya, every vlog daw po, ayan, bigyan ko to ng pabango. Yes! Eto na po, tigisa po kayo dahil Thank magkasama you. kayo. Product po talaga nila yun, so sila po talaga yung gumagawa niya. Wow. Collection. Yes, thank you so much po sa inyo. Thank you, Yeah, thank you. so, thank you po ulit na marami. Ingat. Badminton po ulit tayo sa sila. Sige po, bye-bye. Thank you po, Ate Kat. Sige po.